So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po, gumawa ng eksena itong si Super Tae, si Babalina, si Amy Marcos, dyan po sa BICAM hearing. Kasi po, sobrang double standard, sobrang cherry picking, at napaka-insultive po ng mga sinabi niya nga po dito kay Secretary Vince Dizon. So ito para makuha natin yung point, no? Ito balita to from GMA News, no? Sabi dito, Vince Dizon is no engineer, di ba? Ito ang naging pahayag ni Senator Mahabang Baba Amy Marcos bago ipatawag si DPWH Vince Dizon sa bicameral conference meeting ngayong linggo, December 14. So kahapon nga ito, no? Sabi niya dito, Vince Dizon is no engineer. He's an economist and political aide. Saad nga po ng mahabang-babang senadora. So, teka lang ha. Panoorin mo natin yung video bago natin sagutin to ha. So ito yung eksena ni Amy kahapon. Panoorin natin to. No, lahat ho dito. Kaya in this very special circumstance, and with the agreement of both chambers, we will invite Secretary Dizon to explain this issue. So Mr. with Chair. that, yes, do you want to say the last words, Senator Amy? No, nagre-react lang po ako. Vince Dizon is no engineer. He's an economist and a political aide. Oh? That's true, but Ang inang mukha talaga nito. Tingnan mo, oh. Antaray talaga, oh. Antaray. Hindi naman bagay sa'yo. Nakakainis ka nga lalo dito. he's the Secretary of the Department of Public Works, and he was the one who made that statement during the public hearings in the Senate, and he also is the one who supplied the adjustment factors in CMPD to the Senate. So with that, with the concurrence of the House, we can invite So, ang kwento kasi dito mga kababayan, no, tungkol ito sa budget cut ng DPWH. So, mukhang gusto ata ni Vince Dizon na dagdagan ulit yung budget nila. Okay. So, ngayon sabi ngayon ni Amy Marcos, bakit yung papatawag yan? Hindi naman engineer yan. Kung di ba naman engot tong sa Amy Marcos, siya pa sekretary ng DPWH eh. Oh. So, by the way, yung sinasabi kong double standard dito, bakit nung si Mark Villar yung DPWH secretary, hindi ka nagrereklamo? Di ba? O at ang malupit dito, sabi nga pa nga po ni Amy Marcos, hindi lang daw po engineer si Vince Dizon, political aid pa. Alam niyo ibig sabihin ng political aid? Chuwari-wari-wap ng isang politiko. Ayan ang ibig sabihin ng political aid eh. O, kanino siya nagpo-political aid? O malamang kay PBBM, kay Presidente. So, ibig sabihin nun, ang tingin nga po ni Amy Marcos dyan kay Vince Dizon, taga-chuwari-wari-wap lang po ni PBBM. By the way, napaka-bullshit nun, no? Kasi in the first place, mga kababayan, alam naman po natin na may naayos pang problema ngayon ng DPWH. Dahil nga po dito, sa katangahan nga pong ginawa ni Digong na alam niyo nang may korupsyon, pero hindi niya naman inayos. Bakit yun, mga kababayan? Bakit nung in-expose ni Duterte na merong korakor sa DPWH, bakit hindi nagsalita to sa Amy Marcos? Di ba sabi ko nga sa inyo napaka-professional, napaka-double standard nga pong ginagawa nito. Pag kay PBBM, ayaw niya. Kapag kay Digong, okay sa kanya. Especially si Mark Villar. Puta si Mark Villar nga, hindi nga political aid eh. Politiko mismo. O political aid din siya ni Digong apparently. And by the way, ito yung pinaka-nakakainis ditong part eh. Saan na ba yan? So ngayon, so yan pinatawag nga po pinatawag dyan si Vince Dizon. So ngayon, nung nakaharap nga siya ni Amy Marcos, ito yung eksena ni Amy Marcos ngayon. Ito, panoorin natin to ha. Mga 4 minutes video lang naman to sige. Eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao, parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 Anong galit yung mga tao? Hindi naman galit yung mga tao eh. Oo. So yung problema kasi ni Amy Marcos, no, na pinakaltas daw, tapos ba't pinababalik ulit? Well, mga kababayan, no, ito yung point dito eh. So kaya pinakaltas yan ni Vince Dizon nung una, kasi nga po, nakakuha sila ng mga mabababang presyo ng materyales.
So, yun nga lang mga kababayan. Normal lang po na minsan magkaroon ka ng miscalculation, especially nga po ngayon na meron kinakaharap yung DPWH. Dapat minsan naman, no, magbigay ka naman ng konsiderasyon. Inaayos ng DPWH ngayon yung problemang iniwan ni Digong. So, syempre talaga minsan magkakaroon ng minimal na pagkakamali. Actually, minimal lang naman ang pagkakamali ito eh. So, anong nangyari dito, no? Nakuha ko tong report ito from Rappler eh. So, ano ba talaga nangyari? So, ito yan ha. Dizon urged BICAM to restore DPWH budget cuts. So, di naman galit ang taong bayan dito eh. Gusto mo lang ay magalit yung taong bayan para magmukha kang tanga, di ba? Ganun lang. So, sabi dito, Dizon also said that DPWH offices are not allowed to proceed with procurement without clearance from the central office. So, when senators questioned why he appeared to be backtracking on his appeal to reduce DPWH budget, Dizon assured them that is not seeking to revive the culture of overpriced project or make any budget insertions. Instead, he is asking the BICAM to allow the DPWH to apply the cost reduction individually and return any excess funds to the National Treasury as savings. Okay? So, ang nangyari kasi dito, no, nakahanap po ng mga murang materials yung DPWH. So, syempre, bababa yung presyo. Yun nga lang mga kababayan, no, per project pala, dun lang nila nalaman, na per project pala, iba pala yung haba ng bakal ng kailangan, iba pala yung sementong kailangan per project. So, may chance ang kapusin. So, ngayon, nasabi ni Vince Dizon, ayusin namin itong proyekto na to, itong mga proyekto na to. Ngayon, pag may sumobrang pera, na supposedly na ito naman talaga yung proposed budget ng una, ibabalik namin sa savings kapag sumobra yung pera. Actually, wala namang issue dun. Diba? Especially mga kababayan, no, ibigyan natin ng credit ang DPWH at ang presidente ang presidente natin ngayon na habang sila po nagtatrabaho po sa infrastructure, meron po silang inaayos na gusot. Na ito na nga po yung pagnanakaw nga po sa DPWH sa flood control. Actually, hinihintay nga natin, di ba? Na makulong yung mga senador, di ba? Na sangkot nga dito. Pero by the way, sige, at least you get the point, no? So, balikan natin yung drama ni Amy. Ulit, gusto ko malaman, real talk konti ha. Ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early Diba? procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Sigurado kayo ha? Wala ni isa, zero. Opo. So wala tayong pinag-uusapan. Tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So, ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan. Hindi ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po Hindi yan, talaga. Madam Chair. So, ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. So, Sigurado ang po yan. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. So, mga kababayan, no? Okay. So, yung procurement po kasi, no? Ganun pala dito, no? Hindi pa nagsisimula yung taon, nagpo-procurement na pala sila para malaman na kung sino yung contractor na gagawa ng mga proyekto sa DPWH. So dahil nga po sa may gusot na kapangapang inaayos yung DPWH ngayon, hindi pa sila nagsisimula ng procurement. Actually, fair enough para sa akin yun. Hindi sa pagiging asswipe, no? Pero fair enough para sa akin yun. Na nakafocus muna sila dito sa pananagot, dyan nga po sa mga sangkot sa manumalang flood control. So yung procurement, pwede naman natin i-delay dyan. So inamin naman ni Vince Dizon, no, na-delay talaga yung project next year. And by the way, no, alam niyo kung anong bullshit dito? Alam pala ni Amy Marcos na every year mayroong maagang procurement. Pero bakit nung nakaraan? Lagi sinasabi ni Amy Marcos, walang budget sa infrastructure, walang budget ng DPWH. Alam mo naman pala ni Amy Marcos from the start na mayroon pala procurement ng maaga. So isa lang ibig sabihin nito, naninira lang po talaga itong babaeng ito. Inggitera, mahaba ang baba, masama ugali, inggitera ulit. Sige.
Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Eh ano naman ang visa nun? Para kay pa. Ang bisa po noon, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Diba? Chair. Madidelay nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin So, ko po, importante mga kababayan, kahit ma-delayed, matutuloy. O, di ba? prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Eh, ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Eh, tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I Ano truly... nakuhan dun? Ano bang di mo maintindihan dun buha ka ng ina ka, Amy? Ano bang mahirap intindihin dun? Ako nga hindi ako senador eh, naintindihan ko eh. Oh, pero nung may nakawan kay Duterte, tahimik ka. Pero nung meron pong ninakaw si Sara Duterte na 600 million na confidential fund, tahimik ka. Meron pa yan sa DepEd, yung 12 billion na hindi pa po nasasagot ni Sara hanggang ngayon, tahimik ka. Tapos dito po na yung DPWH na nagtatrabaho naman, umamin na madidelay yung mga proyekto pero matutuloy dahil may inaayos pa itong anomalyang flood control scandal na to, inaayos pa. Hindi mo maintindihan yun? Anong mahirap intindihin doon, Amy? Oh, diyan natin makikita, no, yung sinasabi nga po natin na double standard. No, pag si Duterte po, no, kapag mga kalyado nga po ni Digong ang gumawa, wala pong keyboard si Amy. Eh bakit yung ganyang klaseng pagiging agresibo mo? Ba't hindi mo ginawa kay Sara? Eh kay Sara, ang daming ebidensya magnanakaw. Dito kay Vince Dizon, bago lang to eh. Siya nga yung, si Vince Dizon nga po yung gumagawa ng paraan para nga maayos nga po yung skandalo ng flood control. Ba't ginaganyan mo pa? Wala talaga to. Present the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na OA naman masyado nito. Hostage daw, no? So, ibig sabihin, hindi matutuloy yung BICAM dahil sa DPWH? Ano naman? wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. O, di ba nililinis na yung yung mga district engineer ngayon? Di ba? So, ang pagkakaintindi ko dito, wag na magtrabaho yung DPWH. Ayun ang pagkakaintindi ko eh. Pero, Salamat po if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Oh, di ba? Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang yung sinasabi ko kay Amy Marcos eh. Parang ang hirap umintindi. Hindi, ang hirap umintindi, no? Parang nung ano pa yan eh. Nung isang araw pa ganyan yan eh. Init na init sa DPWH yan eh. Tapos ito lang pala gagawin niya. Oh. So okay na yan, nakakainit ng ulo to. No? So by the way, mga kababayan, no? Kayo nga po, nung masabi nyo nga po dito sa katarantaduhan po ni Amy Marcos, alam nyo, no? Ako po talaga, no? Sinisisi ko po talaga yung mga bumoto kay Amy. O, no? Marami pong loyalista po ang bumoto kay Amy. Hindi naman lahat ha, pero marami pong loyalista pa rin po ang bumoto kay Amy. O, ito na binoto ninyo. Sakit ng ulo ng presidente. Masakit man isipin, masakit man sabihin na yung mga bumoto po kay Amy, wala po kayo pinagkaiba sa mga DDS. No, yung mga loyalista, hindi lahat ng loyalista, pero yung mga loyalista na bumoto kay Amy, dahil si Amy ay Marcos, wala rin kayo pinagkaiba sa mga DDS. Kasi parang DDS, di ba, wala nang tama't mali, basta Duterte sila. O ganoon din po kayo. Wala na rin tama't mali sa inyo kasi maka-Marcos kayo. Di ba? Napaka-disappointing naman, no? So, yun mga kababayan. So, kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito, so, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Yan, so, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.